afternoon mga kalalabs, kamusta po kayong lahat? Welcome back to another vlog. Happy Saturday. Today is July 13. Ayan, so matagal po akong hindi nakapag-vlog. I think isang linggo din. So, yung last na vlog na nagawa ko is nung nag-hike kami ni Papa Dave nung Saturday. So, today is Saturday. So, isang linggo. Di ba mga kalalab? So, pasensya naman po kasi meron lang akong mga inayos na trabaho. Sobrang busy. Tapos, on top of that, meron akong mga ka-stressan na inisip ng mga nakaraang araw. So, chichika-chika muna ako, no? Magkwento-kwento muna ako sa inyo, no? So, ayun na nga, update sa pag-aalaga kay Ube, kung sino mag-aalaga kay Ube. Meron na po akong nahanap. Maraming salamat po dun sa nag-comment na may nag-message din sa akin. Actually, marami kayo nag-message sa akin. Ako na lang, Mami Faye, mag-alaga. So, dito rin kayo sa Vancouver. Ayan, shoutout po sa mga taga Vancouver. Thank you po sa offer. Pero nakahanap na po ako ng mag-aalaga, no? So, yung kaibigan ko na supposed to be mag-aalaga kay Ube is nag-cancel kasi nga pupunta sa Europe ng biglaan. Ngayon, meron siyang Korean friend na sobrang bait, na-meet ko siya kahapon, and may alaga din siyang pusa sa Korea, so alam niya kung paano mag-alaga ng pusa. So, ayun, I am happy kasi sabi ni Krishna, meron akong kaibigan na wala siyang trabaho ngayon, baka gusto mo, sabi niya. So, sabi ko, sige, i-meet ko siya, papuntahin mo siya dito sa bahay, samahan mo siya, and then we can talk about it. So, ayun. And then, meron pa akong nalaman. Kasi, syempre, may alaga siyang pusa. Nag-share na rin siya ng kanyang kaalaman. Kasi, syempre, ako first time ko mag-alaga ng pusa, diba? Sabi niya, ay tinanong niya kasi sa akin kung ilang taon si Ube. Sabi ko, 6 years old. And then, sabi niya, sinabi ko kasi kung ano yung pagkain ni Ube. May dried food and then canned food. Sabi niya sa akin, dapat dried food lang yung ipakain mo kay Ube. Tapos, once a week lang yung canned food. Kasi, salty daw yung canned food. Mataas daw yung calories niya, and then hindi daw healthy sa ngipin ni Ube kasi bata pa naman si Ube, kaya okay lang na dried food yung ipakain sa kanya. So yun yung nalaman ko na I wish nalaman ko noon, baka mamaya nasira ko na yung kidney ni Ube, diba? So ayun, comment down below kung paano nyo pinapakain yung mga pusa nyo, mga around 5 to 6 years old na pusa. So, ngayon ko lang nalaman na once a week lang daw, parang cheat day ng mga pusa, yung canned food daw. So, ayun, sabi ko, hala, baka mamaya may sakit na sa bato si Ube dahil pinapakain ko siya ng everyday ng canned food and every night yun. So, dried food sa umaga, tapos sa gabi is canned food. So, and then the whole can pa ng Fancy Feast. So, sabi niya, no, don't do that. Sabi niya, kasi si Ube, sabi niya, gano'n masisira yung ngipin, tapos, high calories daw yung canned food. So, sabi ko, buti na lang yung nahanap ko mag-aalaga is, alam niya yung mga dapat gawin or dapat na ipakain sa pusa. So, I am super happy. So, ayun, okay na yun. Nakahinga na ako sa paghahanap ng mag-aalaga kay Ube. Second is yung balikbayan box ko naman. So, finally, na-track ko na po, nag-work na po yung tracking number, but sadly, nag-update siya June 13, na-load yung, yung box ko sa cargo. And then, July 11, nag-update ulit siya. Yung box ko is, sadly, hindi pa pala nakakaalis dito sa Vancouver. So, andito pa yung box ko. So, supposed to be, yun yung inaasahan ko na may mga pasalubong ako para sa mga bata. Kasi, mahilig ako sa mga bata, yung bibigay-bigay ka ng mga chocolate sa mga bata. And, meron din yung mga, para kay Papa, may mga damit akong nilagay doon. Alam mo yun. So, hindi ko alam bakit ano nangyari sa LBC ngayon na sobrang late. So, kung kayo magpapadala ng ng balikbayan box, siguro aga-agahan nyo. So, siguro mistake ko din yun. Pero I know na pinapick up po siya ng June 7. I know na makakarating siya before pa ako makarating ng Pinas. Kasi 45 days lang yun before Pero ngayon, Diyos ko po, may nag-comment din, nabasa ko lang kanina, sabi niya, kaalis lang din daw nung balikbayan box niya, yung LBC niya, pinick up, tapos after 1 month sa kanya na track yung tracking number na binigay sa kanya, and then nalaman niya lang din na nasa US pa rin pala daw yung box niya, and then 3 months bago nakarating sa family niya yung balikbayan box niya. So, wala tayong magagawa kung ano man nangyari, diba? So, hindi naman siya yung, talaga, hindi inaasahan na ganun. So, ayun, matatanggap at matatanggap naman nila Papa yung box. But then, at the same time,
'Diba? Yung inaasahan mo na yun, yung parang pasalubong mo na, may mga sabon, may mga lotion, mga shampoo, mga toothpaste na nilagay mo doon is hindi mo maipapamigay kasi wala ka doon. And hindi mo magagamit kasi wala na ako doon. Pag dumating yung box, hoping na makarating siya ng buo, alam mo yun. Yun lang yung pinagpipray ko na sana buo at okay yung mga nasa loob ng box. And then iniisip ko din yung mga order sa akin, na mga pabango, mga sabon, tapos mga cashew nuts, pistachio, mga ganun. Is meron lang naman akong 3 na customer na nag-add ako dun kasi hindi na talaga siya kasya dun sa mga iba pang nag-i-inquire. Buti na lang is hindi ko na tinanggap yung iba kasi kung tinanggap ko pa, syempre nakakahiya naman, 'di ba? Late na makakarating sa inyo yung items. But i-text ko nga, i-chat ko nga yung mga yung customer ko kung gusto nila, i-refund ko na lang yung pera nila para alam mo yun, kasi hindi ko alam kasi kung kailan makakarating yung box baka kailangan nila yung pera nila. So sabi ko, i-message ko na lang sila mamaya. I-try kong sabihin na baka late na makakarating yung box. Siguro mga September, October or something like that. So, yeah, nothing we can do. So, anyway, yun na yun. And then, third, na-stress ako yung sa pinagawa ko dun sa bahay sa Pinas is yung kitchen. Hindi naman siya yung end of the world na, hindi mo na siya maaayos. Maaayos naman siya, kaso nga lang, hindi ko na pinatuloy yung cabinet. So, pag uwi ko, walang cabinet yung kitchen. And that's okay. I will do it next time. Kasi doon na ako, diba? So, i-explain ko na lang kung ano yung gusto ko, kung paano siya gawin. And then, papagawa ko na lang after ako magbakasyon. Kasi, bestie, stress na stress pa yung bulsa ko, diba? But that's okay. Natatawa na lang ako sa sarili ko na ang daming aberya na nangyari. But that's okay, 'di ba? At least natapos yung bahay, cabinet na lang ng kitchen, yung aayusin at ipapaayos, 'di ba? Overall naman doon sa bahay na pinagawa natin sa Pinas is all perfect except nga may isa. Sabi nga nila sa isang puno, may bunga yan na ang isa ay bulok. So parang ganoon doon sa pinatayo kong bahay, 'di ba, mga kalalab? So, ayun. Anyway, namili ulit ako ng pasalubong dahil nga LBC, aray ko po, parang ganoon, 'di ba? Napadoble ako ng gasto sa pasalubong, but that's okay. This is for my family at para sa mga bata doon sa kapitbahay namin. So, nagpabili pala si Papa ng vitamins at saka yung bunso namin. So, pumunta ako ng Costco, pero hindi ko siya nabili. And then, nakita ko sa London Drugs na may sale sila. So, sa London Drugs na lang ako bumili. So, dalawang lang naman. Ayan, Centrum, para kay Papa at saka para kay Junior. Kasi, iniisip ko na yung dati ni Papa is wala na siya dito. Yung parang may brain din yun eh. Sa US meron siya, pero dito wala. So, wala na akong time. Kaya, ipatry ko to kay Papa. Kung hindi siya mag-work sa kanya, din ipapamigay sa iba, diba? At least maliit lang. And then, ito yung kay Bunso, Centrum. And then, nagpabili din si Papa ko ng beef jerky. Ayan. Sa Costco sana ako bibili nito, pero wala yung original. So, sa London Drugs, naka-sale din. So, dalawa yung binili ko. Ayan. Okay na to kasi hindi pwedeng sobra-sobra yung ganito, diba? So, ayan. Dalawa lang. And, ano ba yung binili ko pa? Dadala ako ng napkin doon. Kasi yung napkin dito is maganda siya. So, si Edenil nga nagpapabili ng ganito kasi nga, yung napkin dyan sa inyo is makapal. Ito kasi thin siya, manipis. So, ayan. And then, toothbrush. Nasaan na ba yung toothbrush ko? Nailagay ko na pala dito sa kabila. May wangwang na naman, baby. Ayan, meron pa ako nabili sa Costco. Ayan, pasensya na kayo sa wangwang, no? That's normal in our neighborhood. Tayo lang. Ano kaya nangyayari na naman, no? Minsan kasi sunog, minsan is yung may mga may emergency, parang na-overdose sa, alam niyo na, sa bawal na gamot. Dun banda dun. So, yeah. And, nagaling din ako sa Costco. Ayan, bumili din ako ng ganito. Patikim ko kila Nicole. Kila Edenil, Jessica. Ayan. Tingnan natin kung magustuhan nila to. Bumili ako ng dalawa. Nakasale kasi to sa, hindi pala nakasale. $8.99. Mura lang siya sa Costco. Ayan. So, bumili ako ng dalawa. Tapos, chocolates para sa mga bata. Ayan. Ito, binili ko na lang yan. Toothbrush. Hindi pala tatakbuhin toothbrush. And, bumili ako nito. Hindi pa nila to natitikman at saka tam-tam na chocolates. And then, bumili ako ng pistachio kasi gusto kong ipatikim to dun sa, kila Papa, kila Edenil, sa mga kapatid ko. Ayan.
And, bumili din ako nitong ganitong chocolate. Kasi, paborito nila to doon. So, okay din na ipamigay sa mga bata, diba? So, ayan. Yung mga pasalubong ko na, dapat mas marami. Kaso nga lang, syempre, diba? Ito lang yung madadala natin. Dahil, hindi na rin ako bibili ng luggage ko. Ibabox ko to. Bibili ako ng, Home Depot na box. And doon ko siya ilalagay. Kasi sa tuwing bumibili ako ng luggage ko na malaki, naiiwan ko siya sa Pinas. So, sayang ang pera. So, ibabox ko na lang yan. So, ayan. Meron na tayong konting pasalubong. Sabi nga ni Idinil, huwag ka nang bumili. Darating naman yung box mo. Okay lang yan. Makapaghintay naman kami. Pero sabi ko, hindi naman pwede na uuwi ako. Wala akong dala, no? Dala ko lang damit ko. Damit namin ni Nicole. Sabi ko, gusto ko meron akong dala para lang naman sa mga bata. Kasi sa totoo lang, yung mga kapatid ko, hindi naman talaga sila spoiled. Hindi sila yung parang, bilhan mo ako ng branded na ganito, branded na ganyan. Hindi naman sila ganon. Okay lang sila kung ano yung binibigay ko. So, maswerte na ako kasi ganun sila, diba? Kasi, alam mo yun, yung mga material na bagay, hindi naman yan masyadong importante. Basta ako, makauwi ako, yun yung mahalaga. Kasi talaga, pagol ko yan eh. Alam nyo na yan, kung kilala nyo na ako, diba? Lagi kayo nanonood sa vlog ko kung kayo yung supporter ko long time ago na. So, meron lang akong ticket, meron lang akong konting budget, okay na sa akin yan. Basta lang makauwi ako, makasama ko sila Papa. Lalo na si Papa kasi, di mo na alam yung mangyayari sa mundo ngayon. Diba? As long as you have opportunity to be with your family, yun yung pinaka-importante. Yung na yan, yung luho-luho, hindi naman na masyadong So, ayan. And then, bumili din ako ng mga Victoria's Secret. Ito na lang yung binili kong pabango. Yung yung Bath and Body Works ko na ang dami nasa balikbayan pack. So, bumili lang ako ng 5 piraso nito. Galing kasi ako sa Metro Town nung nakaraan din. And then, Bombshell. Ayan. Yan lang yung ating konting pasalubong para sa familya. Ano pa ba yung bibilhin ko na kailangan? Yung tuloy, yung kape-kape ko, yung wala. Talagang hindi ako makamove on sa sa LBC. Kaloka na yan. Oh my GRRR, LBC, what's going on? Bakit? Ano nangyari? Hindi natin talaga makontrol yung mga pangyayari sa life, no? Sa mga ganyan. So, marami ding nag-comment na, Mami Faye, ito ang gamitin mo na cargo, ganito, ganyan. Wag nang LBC. Kasi bad experience din sila sa LBC din. So, sabi ko, it's my first time to have this experience din naman. Kasi matagal na rin ako nagpapadala sa kanila. Mapa-air cargo at saka sa cargo box is siya, Sea Cargo, ayan. Perfect naman siya. Ngayon lang talaga. Siguro nagkaroon lang talaga ng problema. And it's normal na magkaroon ng problema. Pero, they should know na huwag magsabi na nakaalis na po yung box nyo. Alam nyo, in-expect ko talaga yung nakaalis na yung box ko. Kasi tumawag ako. Sabi nila, ma'am, nakaalis na po yung box nyo. Nailagay na po sa cargo. Nakaalis na po siya. For sure, nitong July, darating na yung box nyo sa sa Pinas. O be, yung box ko, it's still in origin. Nasa Canada pa rin siya. So, paano siya makakarating ng Pinas ng July? So, wag ganon. Ang hirap umasa. Alam mo yun, pag may pinaasa ka tapos umasa ka din, masakit yun be, pag hindi nangyari. So, yeah. Kaya wag kayong bongga ang asa-asa. Ano daw? And siya nga pala, mga kalalabs, yung mag-ama ko wala dito. So, sobrang supportive nitong si Papa Dib talaga, oo. So, ako dapat kasama ni Nicole kasi, syempre, di ba, dapat ako kasi eyelashes yon. Kaso nga lang, yung may kaibigan si Papa Dib na ng eyelashes, naglalagay ng eyelash extension. Tinanong ako kung gusto ko daw. Sabi ko, ayoko. Kasi naiirita ako pag meron akong eyelash extension, kumakati yung mata ko, and then hindi siya nagtatagal. 'Di ba? Kahit libre pa yan, B. Sabi ko, saka na lang ako magpapa-eyelash extension pag sa Pinas, kasi meron kaming ganap sa Pinas after ng
ng bakasyon namin sa Pinas. Kasama namin si Papa Dave. So, let's see kung ano mangyayari kung magpapalagay ba ako ng eyelash extension or not. So, gusto ko kasi, mabilis ko lang, dito kasi ang mahal ng magpa-extension ng eyelashes. So, ngayon, hindi ko pa siya trip kahit libre siya. Kasi nga, 'di ba? Bestie, matatanggal siya sa akin. So, hindi siya aabot ng August. Parang, ano pa lang, 1 week pa lang na nakalagay sa mata ko, naiirita na ako, tinatanggal ko na kaagad siya. Sabi ko si Nicole na lang, kasi siya naman yung mahilig mag-eyelash extension. Ay, mag-eyelashes, ayan. So, sabi ko naman, make sure na yung natural lang, ha. Kasi yung eyelashes mo, sabi ko, hindi siya pang natural, pang, ano siya, pang, alam mo yung nagpa-party, yung sa clubbing, yung chug, yung parang ganun, yung pang eyelashes niya. Sabi ko, it's supposed to be, it's natural, hindi yung sobrang, ewan, hindi ko bet yung nilalagay ni Nicole, pero wala din naman akong magawa. Sinasabi ko, ang ganda, oo. Tapos sabihin ko, alam mo, mas maganda yung light lang, hindi masyadong, heavy. Kasi nagmumukha kang mas mature pag meron kang eyelashes. 'Di ba? Sa mga kabataan, nagmumukha silang mature, sa totoo lang. Yung pagtitignan mo sila, akala mo nasa 20 plus na sila, yung pala nasa, nasa 15, 16 pa lang sila. So, anyway, yung mga kabataan naman ngayon kasi, gusto nila, tumanda na kaagad sila para, bye-bye parents na sila. Pero hindi nila naiintindihan. Sa panahon ngayon, ayaw mo nang tumanda dahil sa lahat ng responsibilidad. Ang hirap, 'di ba? Tignan natin kung tumanda sila, gusto pa nilang tumanda talaga. Baka maging kagaya din natin sila na gusto ko nang bumata. Yung sana bata. So, napuno yung aking memory card. Sorry naman. So, ayun na nga. Dami kong chika, no? So, magluluto ako ng mi goreng. Kasi, ayan, mi goreng mamaya. Kasi nag-request si Papa Dave kagabi. So, habang nakahiga kami, you know what you're gonna do tomorrow? What you're gonna make is mi goreng. Sabi niya sa akin, I love mi goreng with fried egg and the bok choy. So, sabi ko, okay, fine. Sabi ko, yan na lang, easy. Igigisa-gisa mo lang siya. Hindi pala igigisa-gisa. Tama, igigisa mo siya. Igigisa mo to, tapos lalagay mo yung noodles, tapos yung sauce niya. So, that's it. It's very simple. So, yan yung ating ipapakain mamaya. Hintayin ko na lang sila, no? And update ko kayo mamaya kasi kachat ko na naman si Idinea. So, let me see your eyelashes. You like them? Yeah, I like them. It's very natural. Very natural. It's really nice. They're part of the National Geographic. Okay, tingnan niyo yung mata ni Nicole. Ang ganda, B. I love it. Can I have? Wow, I'm jealous. It's so light and natural. It's really nice. Tingnan niyo mga kalalabs, oh. Oh my God, that's so perfect, Nicole. It's better than the one you, The big ones. They're very big. It's not really suit you because it's for like adult yung mga ganun eh. Pero yan, oh, it's so perfect. Hindi siya masakit. Hindi siya parang may tumutusok. Wala. Wow, it's so pretty. Ang ganda mga kalalabs, oh. Hala, parang gusto ko na rin, ah. Pero sabi ko, hindi pwede. Kasi, maano ako niyan, eh. Parang naiirita ako pag meron. Bakit? I don't know. Maybe it's just doesn't really... It's really pretty. I like it. Pero did they tell you kung paano siya i-take care? Yeah, I paano know siya how to take magbas? care of it. Did she give you brush? Yeah. Because they always give you brush. I know. Yung alam mo, yung mga kalalabs, parang ano. Tapos you don't put oil with that. Yeah, I know. Yan, perfect. They give you this. Yeah, so when you wash it like this, tapos yung ano, tapos pag maliligo ka, dapat baka may aksidente mo She maganyan. said to keep it dry for 12 hours for the first day, and then don't put anything oily, and when you're gonna wash your face, tap it. It's like really nice, babe. I like it. It's better, right? Uh-oh. Accident. I forgot. I have this long time ago in the, the pantry. I was This is came thinking. from the Philippines. Yeah. Oh, open. Give me. Ito naman, hindi niya alam magbukas ng ano. Wow. Here you go. Yeah, it's perfect. The one that you put is just throw it because it's not really No, I still need those. Yeah, when? It's just, you don't need it. Ano siya eh, makapal na, ewan yun. Pero yan, mas perfect. I like it better. I was gonna tell her to kind of put it more fluffy, but I was like, No. I don't think Mama will like that. So I was like, natural. Kasi maganda na yan, fluffy mo. Paano ka? Magiging ano na yan? Babahayan na ng gagamba.
Magugulat ka sa mga ano, minsan tingin sa'yo, magugulat. Oh, haba nung eyelashes mo. Hindi ako against sa mga nag-eyelash na makapal ng mga kalas, pero iba-iba kasi tayo ng gusto. Gusto ko kasi yung simple lang, yung parang natural, parang ganyan. Hindi yung sobrang ano, yung parang pang everyday. Kasi it's everyday use talaga siya, yung pang everyday na gagamitin mo. Yung hindi naman like, magkakapal ka tapos, ano, wala ka namang event. Yung pang everyday lang talaga na eyelashes. Can you see them clearly in real life? Yeah, it's really nice. I like it. Mine is nakalbo siya dahil dyan. So, make sure na hindi mo yan binubunot kasi masisira yung eyelashes mo, yung real eyelashes. Na-trauma ako kasi naubos yung ano, yung real eyelashes ko. Kaya so, ganyan, ano? parang Sa wala. Pinas? Yung pinagawa mo? No, even here. I did last that. Remember? Every time I go vacation, I always have. But then, lagi kong tinatanggal kasi ang kate. Tapos, Hindi makikita. I can't do anything. you just need to make sure you clean it properly. Look at the pizza I'm eating. Mag-diet nag-pizza. They said you can eat everything you want as long as in moderation. Wow. Totoo naman. Ako, bahala ka dyan. Basta ako, pag may gusto akong kainin, kinakain ko siya. Pero, moderation siya. Yung parang, sa isang cake, hindi naman yung buong cake kakainin mo. Siyempre, yung slice lang. Diba, mga kalalas? Alas 8 na, mga kalalas. Kababalik ko lang dito sa bahay. So, galing ako sa Home Depot. Kumuha ako ng box. Medium size. Naglakad ako. Ang layo-layo, be. 30 minutes papunta doon. Pabalik dito, 30 minutes. So, 1 hour. Oh my G. Sumakit yung aking mga paa-paa na over. And, nakaano lang ako. Nakasandal lang ako. Kasi ang init-init eh. So, yung shoes parang hindi na ako komportableng mag-shoes. Kasi nga, sobrang init. Pero dapat nag-shoes ako para yung pa ako is support. Yung parang, alam niyo yun, hindi siya masakit. Ngayon, masakit siya kasi yung sandal ko. So, yeah. I am happy kasi nakakuha na tayo ng ating box. Dito ko ilalagay yung mga pasalubong na konti. Tapos, maglalagay din ako dito sa box na to ng mga nagamit ng, yung mga damit ko ba na hindi na nagagamit na pwedeng gamitin ng aking mga pinsan. So, may kalaro kasi si Nicole. Pag umuwi kami, yung mga auntie niya, pero pinsan ko. So, auntie niya kasi, anak ko siya. Tapos, yung kapatid ni Papa, anak niya yung mga yun. So, pinsan ko yung mga yun. Ang gulo, no? Parang, ang weird. So, kalaro ni Nicole. Naisip ko kasi, sabi ko, ay, nag-ukay-ukay kasi kami before, nung nandoon ako. Sabi ko, ang dami kong mga gamit dito na hindi na nagagamit. So, ilalagay ko na lang dito. And wala naman na masyadong mabigat na ilalagay dito. But I think mamimili pa ako ng konti na lang. Sabon siguro, ayun. May pagbibigyan naman ng sabon. So, yeah. Ayan, I am happy. So, yes. Impake time na tayo, mga kalabs. Malapit na tayo umuwi. Grabe, ilang araw na lang. Impake time, maglinis time. Kasi syempre, kailangan kong makapag-general cleaning ng slide dito sa bahay bago kami umalis ni Nicole. And then, may bisita pala kami sa Monday. Yung pinsan ni Papa Dave, galing sa London, Ontario. So, yata sila, mag-ina yata yung pupunta dito. Bibisita lang naman sila. So, I'm planning to make sausage roll. Kasi sabi ni Papa Dave, you don't need to cook. Sabi ko, ipapakain natin sa bisita mo, tsaka ipapainom. Sabi ko sa kanya, kailangan ng something to, yung parang sausage roll nga. Iniisip ko, magluto na lang ako nun. Kaya parang pika-pika. Yeah, pika-pika. Sa Monday. So, yun na lang yung gawin ko. I-bake ko na lang siya. Kasi madali lang naman yung sausage roll. So, lang naman yun. Ground pork, tapos celery, bacon. Ano pa ba yung nilalagay dun? Basta. Tapos, ibabalat mo lang siya sa pastry. Pastry. So, it's very easy. So, ayun. Ano pa ba yung gagawin natin? Wala na akong gagawin. So, mag-shower na lang ako. Papahinga lang ako ng slight kasi nga napagod yung paa ko. Sobrang sakit tuloy. And meron pala akong sabihin sa inyo, hindi ko alam kung nabanggit ko kanina sa inyo yung about dun sa sa kuryente sa bahay. I think nabanggit ko, no? So, di ba sabi ko sa inyo kanina is hindi pa kinakabit yung namin, yung sarili namin kuryente. And guess what? Good news. So, marami akong mga hindi magandang chika-chika kanina, pero kahit na may mga bad news, may mga good news naman, o di ba? Good news kasi finally
as of now, kinakabit na yung kuryente doon sa bahay. So, I am super happy. So, we have Wi-Fi, we have water, we have electricity. Yay! I am happy. Kasi iniisip ko talaga yung electricity, mga kalalabs. Hindi pwede nakikikabit lang tayo. Kasi, syempre, di ba, isipin mo na lang, ilan yung nagamit mo, ilan yung nagamit nila, ilan yung nagamit ng di ba? So, syempre, isipin mo yun. Di-divide mo yun. Hindi mo alam kung how much yung nagagamit mo. So, it's better na may sarili ka talagang kontador. Hindi pwede yung nakikikabit ka lang ng ng kuryente mo, 'di ba? So, ayun, I am happy. At least may good news tayo. So, pag-uwi namin ni Nicole, ready na lahat. And chine-check ko pala yung aking ticket dito, yung ticket namin ni Nicole, kung ilang kilos yung namin ni Nicole, yung bagahe namin na dadalhin. Kasi sa totoo lang, ako talaga, hindi kami talaga nagdadala ng mabigat na first time itong nag-box ako, 'di ba Nicole? First time na magdadala ako ng box, usually luggage. And then yung mga luggages namin is pang hand carry lang kaming dalawa ni Nicole. How are we gonna bring that to downstairs? This one? Yeah. No, we are going to buy tali. Yung tali ba para mabitbit. At saka meron naman si Papa Dip cart. Hindi naman 'to mabigat. So ang namin, tag-isa yata is 32 kilos kami ni Nicole. And alam nyo ba, mga kalabs, 70 pounds. Is that 70 pounds? 70 pounds yata. 70 pounds ba yun? Yeah, 70 pounds. So, 32 kilogram. And it's 70 pounds. So, good na yun, di ba? And alam nyo ba, before, kami ni Nicole, last time na uwi namin, may luggage ako na malaki, iniwan ko sa Pinas. Kasi ayoko nang bitbitin. Wala na ko ilalagay. Ano ba yan? So, iniiwan ko siya doon. So, ang nangyari is, yung luggage ko na yun, nag-over siya. I think, nag-over siya ng 2 pounds lang yata yun. Tapos, pinatanggal talaga sa akin. Hindi pwede. Kailangan, 32 kilos lang talaga siya. Hindi siya pwedeng mag-over ng, kahit pa yung isang luggage mo is magaan, at saka mabigat yung isa. Kailangan, eksakto 32 kilos. Hindi pwedeng may sobra. Kahit, 2 pounds lang yung sobra doon. Hindi pwede. So, kailangan sakto. So, this time, I need to make sure na itong, itong box na to is nasa 32 siya. Kasi kung hindi, bubuksan natin siya sa airport. Kasi, sasara mo na to eh. So, i-make sure ko. Meron naman kaming dito, yung pang timbang. Pang timbang ng tao, pwede na rin pang timbang ng box yun. Yun yung ginagamit ko eh. So, ayun. Okay, I'll be ending my vlog na, mga kalalabs. Sa susunod na mga vlog, impake time tayo. But for now is, pinakita ko lang sa inyo mga binili ko pa sa lubong at saka life update pa. Kasi tagal ko hindi nag-vlog, no? So, ayan. Maraming salamat po ulit. Ube! Where are you? Si Ube dyan. Yeah. Thank you all for watching, mga kalalabs. Please don't forget to like and subscribe. See you on our next vlog. Bye-bye. Bye-bye.